sa pagpapatuloy ng operasyon ng Special Mayor's Action Reaction Team o SMART kasama ang resibo sa pagtugis sa mga nagbebenta ng peking sigarilyo. Isa pang surveillance ang isinagawa nila. Ito na yun. Ito na yan, sir. Hinuli ng mga pulis ang lalaki pero ayaw ikanta kung saan ang galing ang daladalang peking yosi. Hindi, positive yan. Sa tulong ng isang barangay kagawad, isang bahay ang tinunton ng mga operatiba ng SMART. Knock, knock! Ang kaso naman, Ayaw buksan, ibig sabihin may ano. Ayaw kita ako sa loob, sir, pero ayaw buksan. Kala ka double lock? Sabi mo, buksan na lang, makipag-cooperate na lang. Kuya! Mga polis po kami, City Hall. Nag-cooperate ka na lang! ano nga bang hidden secret sa bahay na ito? Bakit pati operatiba ayaw niyong papasukin? Hindi, maayos tong bahay. May lusutan kaya to. At nang mapasok na nga ng tuluyan ng isang kwarto, Tumakas na. Sa inyo eh. Tumakas na. Sabi ko na po sa inyo eh, may mga lusutan dito. Ito. kakinakinala ang mga nakita ng mga operatiba. Bukod sa bukas na TV set sa kwartong ito, may monitor din ng closed-circuit television o CCTV cameras. Wow! Naka-monitor po. Kaya tumakas siya, na-monitor niya na habang nasa baba pa lang tayo. Ilang saglit pa, binuksan ng isang nakakandadong cabinet na ito sa balkonake ng bahay. So nag-positive, nakuha natin itong si alias Ryan at saka itong si Kurt. Na kung saan tinuro niya naman yung kanilang pinagkukunan. At nakita naman namin yung another 10 boxes ng mga sinasabing peke at o counterfeit na sigarilyo. Dinala sa opisina ng SMART ang mga nahuli at nakaharap sila sa reklamong paglabag sa Consumer Act of the Philippines at paglabag sa Section 168 ng Intellectual Property Code of the Philippines. Nakapareham ng resibo ang dalawang nahuling di umano'y sangkot sa bentakan ng mga counterfeit na sigarilyo. Kasi nila hinuli kayo dahil nagbebenta kayo. Hindi ka talaga ginagawa. Habang isang lalaki naman daw ang tumawag kay Kurt, sumka at busan para iabot ang kahon ng order sa delivery rider. Tinanong ka nila kung saan nanggaling. Tinuro mo ba sa kanila kung saan nakuha? Sa ikalawang araw ng operasyon sa Ugbo sa Tondo, Maynila, isang mag-live-in partner naman ang hinuli ng mga operatiba ng SMART. So nagkasa kami ulit ng entrapment operation doon sa sinasabi nilang area ng Tondo, Manila. So nakuha naman natin sa kanila yung isang box naman ng peking sigarilyo din. Habang ipinatuturo ng mga otoridad kay Natalie ang kanyang supplier, sinabi niyang online din lang ang transaction niya sa supplier. Order ko na po yun. Pahayag pa ni Natalie sa resibo. Bakit ko rin sabi mo? Pero alam mong illegal yung ginagawa niyo. Opo. Kung alam mong illegal, bakit niyo ginagawa? Tapos po siya. Ang gastos. Kung panggastos ang dahilan ni Natalie, teka, itong si Jefferson, nilaglag ang kanyang live-in partner. Inautusan lang po ako kanina, pagbalik ko galing sa service, yung box na sigarilyo nasa bahay na po. Sinong nag-utos sa'yo? Sinabi lang po sana sa ako ay labas ko. Ganun po talaga. Walang gagawin, nagkikalaman mo talaga. Ano pong inihain niyo reklamo rito, Major, please? Sinampa natin sila ng kasong RA 8293, Apo. yung Intellectual Property Code of the Philippines, saka yung sa ating Consumer Act. Paalala naman ng SMART sa publiko. Sa ating mga kababayan, lalo na doon sa nagtitingi-tingi na gumagamit ng sigarilyo. So maging mapagmatsyag kayo at suriin nyo yung inyong mga binibili dahil ito ay may epekto sa inyong kalusugan.